so we can have a brevity in our narratives tonight. Mag-umpisa na lang ako dito sa mga tao na sinibak ng gobyerno sa ombudsman. Basahin ko na lang para wala na silang hintayin. And for those who do not want to listen, well, after reading your name, you can go. Mag-umpisa tayo ngayong gabi. Good evening to you all. Good evening to my fellow workers in government. Ito yung mga workhorse talaga, ika nga. The workhorse of the national government. Si Secretary Duque, Secretary Galvez, Secretary Roque, ang ating Defense Secretary, yung overall, pati Senator Bongo. Basahin ko lang yung mga tao na wala na sa gobyerno. I will read the names, the agency, the position, the nature of the case, and the date of decision. Alejandro Rivera, Kedan and Rural Credit Guarantee Corporation, Regional Vice President. Nature of the case is conduct prejudicial to the best interest of the service, dishonesty, and grave misconduct. Lahat sila ito, pareho yan, dismissed from service with accessory penalties of cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, and the perpetual disqualification for re-employment in the government service. Ibig sabihin, he can no longer seek employment sa gobyerno. At sunod si Ana Turaray, Gataran, Cagayan, Municipal Treasurer. Conduct prejudicial to the best interest of the service. Tapos misconduct, 2 grounds. Pareho yan. Juben Manar Paak, Barangay Bayog, Los Baños, Laguna, Barangay Captain, grave abuse of authority, grave misconduct, and serious dishonesty. Dito ang sunod si Laika Makapua, Barangay Bayog, Los Baños, Laguna, Barangay Secretary. Apparently, kasama sila sa kalokohan ng barangay captain. Kay barangay secretary ito, same jurisdiction. Grave abuse of authority, grave misconduct, and serious dishonesty. Angel Pagirigan, Barangay Bagay Tugigaraw City, Cagayan, Barangay Captain, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct, serious dishonesty, violation of RA 6713. Tapos ang sunod, Janet Escalada, Romblon, Administrative Aid 6. Nakalagay dito, graft, Orly Pastrana, Romblon, Administrative Aid 4, graft and corruption yan. Rowena Garcia, Barangay Treasurer, grave misconduct, violation of RA 6713, August ang napaalis. Lara Jill Lorbis, Barangay San Luis, Luciana, Laguna, Barangay Treasurer, grave misconduct, March 9, 2020.
Itong mga treasurer, karamihan yan, barangay, municipal, city, o kaya sa national, dito sa gobyerno ko, mga involves pera yan. Now, I'm going to read the list of AFP personnel discharged from service. Mga sundalo. Number 1 is Quarter Master, First Class Petty Officer Elpidio Arumin, Philippine Navy, Fraud Against Government. Petty Officer Second Class Jesus Igorola, Philippine Navy, Fraud Against Government. Apparently, isang submission lang to. Disbursing officer, pera yan. Petty Officer Second Class Lesil Nambatak, Philippine Navy. Fraud against the government, embezzlement, pera to. Misappropriation and misapplication of government funds, pera to. Conduct prejudicial to good order and military discipline, dapat lang. Apprentice Seaman Edmark Saura, Philippine Navy, fraud against government. Seaman Second Class Sunny Boy Berberino, Philippine Navy, fraud against government. Meron akong i-discuss sa inyo sa diretso na ako. And we will ask, after that, si Secretary Doke and Secretary Galvez will follow. Parang isang subject matter lang to. It's the COVID. Alam mo, maraming local government units who opted to go on their own. Sila ang magbili, may pera sila, at sila ang mamili ng kanilang vaccine or whatever. Basta gusto nila sila. And they insist that they be given the freedom to choose because may pera sila. Alam mo, totoo lang, we are not forcing anybody to join the cause of the national government. Hindi namin pinipilit na sumali kayo sa ibibigay ng bakuna ng national government. Ito libre at pinaghandaan ang pera. Yung Secretary of Finance, yesterday we had a cabinet meeting, or was it the other day? Sabi ni Sunny Dominguez, we have the money. We have the money and we have the right persons, especially si Secretary Galvez. Ako pinili ko siya to be the sole person who would be responsible from the acquisition, from the purchase, and up to the distribution. And I have called upon the police and the military to help. Kasi kung mga kababayan natin would opt to have the bakuna, magulo yan. It's either in health centers or a few police, few soldiers would just be there to supervise yung linya, first come, first serve, na walang gulo at hindi magwawala yung mga tao. Now, the bakuna that Secretary Galvez is buying is as good as any other bakuna na naimbento ng mga Amerikano o mga Europeans. Hindi nagkulang ang Chinese. Hindi sila nagkulang sa utak. Bright itong mga incheck
at they would not venture kung hindi sapat, it is not safe, sure, and secure. Yung tatlo, it must be safe, sigurado, sure, and secure. That is the guarantee. Ako, kung ano ang piliin ni Secretary Galvez would bind me. Parang ako na rin ang bumili ng bakuna. So, hindi ako magbili ng bakuna na hindi tama. Itong Sinopharm, pati Sinovac, nabakunahan na nila lahat halos ang kanilang, kaya normal na ang buhay nila ngayon. But they are afraid of the new strain. So, pag-usapan natin yan later on. So, yan ang ano. Kung ayaw ninyo, okay lang. Walang problema. Kung kayong walang pera at gusto ninyo ng bakuna na mas maganda, mas mabisa, wala. Tabla lahat yan. Pareho lang ang pinag-aralan nila. The same microbes ang pinag-aralan nila. So, kanya-kanya yan. It doesn't mean to say that the Americans or the Europeans, the EU, are better than the Chinese. Ako, kung ano ang piliin ni Secretary Galvez, kung ano yung responsibility niya, responsibility ko rin. Ultimately, actually, sa lahat na ito, kung may bulyaso, yung aming sa gobyernong pinili at ninegotiate ngayon, kung may bulyaso, at the end of the day, akin talaga yung responsibilidad. I can only act through cabinet members kasi hindi ko mapalo up yung trabaho na yan sa karaming trabaho ko. So, binigay ko kay Galvez. Ang criteria is that honest, na hindi magloko. Hindi kagaya nitong na sa gobyerno karami nito. Sigurado yung kung ano ang sinabi ng mga dalawa dito, si Secretary Duque pati Secretary Galvez, parang is as good as my word to. Ako mismo. Ako ang naggarantiya sa inyo na mas mahusay itong pinili nila. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Ayaw ko na mag-discuss kung sino mabuti. Kaya kung hindi ko naman sabihin na pangit yung ito, mas mahusay, mas mabisa, at makuha kaagad natin. Kayong ayaw, bahala kayo. For the statistics or the maybe the empirical data would bear us out na we have chosen at least one that is safe, sure, and secure kayo. Bahala yung, I'm now addressing to the mayors and governors. You can choose any vaccine you like to buy. Wala kaming pakialam kung ano ang pipiliin ninyo. That's one thing. Hindi kami makialam sa lahat ng bagay in the purchase. But maybe, I don't know, alam mo kasi may batas tayo na lahat ng medisina, whatever nature, and whatever characteristics, magnaan talaga muna ng pagsilip sa gobyerno. Ang gobyerno kasi ang last. Ang gobyerno ang babagsak dito after sa bakuna ng iba, tapos may bumagsak ng limang
5,000 Pilipino, ililibing ako niyan. Not because namili sila ng pangit, hindi naman talaga. It is government who will say, sige, ito ang pinili mo, brand A, titignan ko ha, sandali. Pagkatapos, okay to. Itong mga lahat na sinasabi nila mga kumpanya, mahuhusay ito. It's being applied now in Europe and America. Nag-roll out na sila dito. So, tayo, alam mo, totoo ganito ha. Makinig kayong mabuti. Bakit natagalan? Alam mo, ang medisina ngayon, pinaka-demand. So there is always the economics, ang tawag, supply and demand. Tayo, kasi maghiram tayo ng pera, nag-negotiate pa tayo, hindi talaga tayo papansinin yan. Ang papansinin, yung may pera, highest bidder yan. Yung lahat ng lumabas ngayon, puro sa Amerikano yan, puro sa Europeans. Wala pa tayo. Pati ang Asia. They're waiting for their supply. Law of supply and demand. In demand masyado, nag-agawan, highest bidder yan. So yung may pera, nauuna talaga, mabigyan. Pera-pera lang itong buhay na ito. Baski na sabihin mo COVID. So yung walang pera, o sabihin mo kami may pera, naghiram kami sa bangko, approve na, ready na kami, may pera rin kami. Sabihin man nila, sige, pero papel muna yan. Dito muna tayo sa may pera. Lalo na doon ginawa, siyempre doon talaga sila susunod. Yan ang totoo dyan. Hindi sabihin nagkulang, sabihin na, ano bang klase itong si Secretary Galvez? Bakit hindi na tayo mag-umpisa? Mga kababayan ko, wala pang ang supply natin, ginagawa pa. Yung tapos na, binili na yun ng mga bayan, countries na may pera. Pag ganon, in exchange, bibiliin ko yan, itong pera ko. Tayo, alam nila na walang pera, nag-negotiate pa tayo. Ngayon, approve na. Sabi ni Dominguez, we have now the money. So, kunin lang nila dyan sa bangko yan, or we will deliver the document to them representing the amount of the vaccines that we will buy. Wala akong, ang masasabi ko lang, sa totoo lang, tablayan sila sa visa, pati yung safe, secure ba yan, I can say, na kung ano ang bibili ni Secretary Galvez. Yan, it carries with it my approval. Sabi ko nga, in the end, ako ang mananagot nito. So, yan ang katotohanan dyan. Bakit wala pa hanggang ngayon? Magtanong nga, bakit nga? Why? Kasi yung pera. Ngayon may pera na tayo, sa bangko lang nga. Ang problema, yung supply, binili lahat ng mayayaman na bayan. Agawan ito ngayon. Kung sino yung makabigay ng pera, sabihin mo, magkano yan? 5,000 each. O sige, bilhin ko yan 6,000. Akin yung supply lahat. May pera sila. We cannot do that. Nasabihin ni Dominguez doon, magkano yan? Ito 7,000 itong napili mo kasi mahal. Pero ito, hindi iyo kasi binili na ito. So, bibili ako, babayad ako ng 8,000. You cannot do that. Hindi natin pera to, hindi pera niya. And he's not allowed to play
Mag-barter ka dyan sa mga ganong bagay. Yan ang problema sa ating gobyerno. Problema sa ating gobyerno na hindi talaga problema because that is the law. And we do not have the money. Now that we have the money, we have ordered, pero at the tail end tayo. Buntot na tayo maghintay. Pero yung supplier ng vaccine o may-ari ng vaccine, if you may, nag-usap na sila ni Secretary Galvez, Chinese, and lahat, ako, lahat, doon tayo kukuha. Doon yung bakuna na kunin natin. Yun ang, wag ninyo masyadong, kasi kung hindi kasi, yan, a community of people na kulang sa alam, ayan, madadala kayo dito sa mga investigasyon, mga sabi ko sa inyo, wag ninyo pakialaman yan. Puro lang yan. Pagka may issue, huhulihin ka agad nila. Anong issue ngayon? Anong may mali niyan? Investigasyon ka agad. Every transaction, lahat. Pati yung sinasabi ng barko, itong putang aso sa Trillanes, nandiyan na yun, yung nakaparking na yun, sila yung nagbili. Tapos ito, nagyayaw-yaw sila, ako pati si Bong. Putang yun. Luko-luko talaga yun. Parang aso. Walang utak. So let us listen first to Secretary Duque. Sir, iuulat ko lang po yung nabanggit ko kanina about our discovery of the first University of the Philippines Philippine Genome Center reported today a sample that is positive for the UK variant. This is the B117 of COVID-19. This was discovered or detected in a 29-year-old male residing in Kamuning, Quezon City, with his girlfriend and parents. They are real estate agents who have not reported physically at their office, and they go out only for essentials. They departed for Dubai on December 27 for business purpose and accompanied by his girlfriend. At sila po ay sinuri at lumabas ang resulta doon na negative upon arrival in Dubai. At doon po sila sa Apartel sa Dubai, sila lang pong dalawa doon sa kanilang lugar sa Apartel. Nagkaroon po sila ng isang business meeting while in Dubai with another individual on December 30. They were reported to have visited malls, groceries, and tourist sites. Dumating po sila, Ginoong Pangulo, sa Manila via Emirates EK332 nito pong nakaraan January 7. Sinwap po sila, which is the SOP, in the NAIA Terminal 3 upon arrival and went to the chosen quarantine facility sa isa pong hotel. Ang test result was released January 8, yung kanila pong RT-PCR, at lumabas po na positive. At nirefer po sila kaagad sa isang Quezon City isolation facility na kung saan po in X-ray at ang findings ay meron pong pneumonia and currently under medication. Ginagamot po sa kasalukuyan. Yun naman pong kanyang girlfriend
ay tested negative. Pero ganun din po, kinuwarantin na rin po yung kanyang girlfriend. Both allegedly had no travel outside of Quezon City noong December or no known exposure to a confirmed case or a setting with known cases. The only known contacts are the case's parents who are currently asymptomatic and staying in their residence. But as of this afternoon, the epidemiology surveillance team of the DOH, together with the regional epidemiology surveillance unit, have already gone to Mayor Belmonte to discuss these findings. So ito lang po ang preliminary report. We will come up with a more complete report tonight, Mr. President, with your permission. And tomorrow we will have a press conference in the morning to answer questions with regard to this particular case. Pasalamat tayo. Thank you for the active surveillance of people who are affected with COVID-19. Baka hindi masyado nakuha yung mga tao nakikinig sa atin. Isinauli ko na muna yung baka mahuli tayo ng pulis. Pero sa totoo niyan, para akong walang hangin pumapasok. Puro labas lang. Yung may bagong yung COVID na microbe, may sumakay ng iba. Parang kasama niya or yung ibang microbes apparently after the vaccination nag-mutate. May bagong monster na naman. And I pray to God really na sana na hindi ito more dangerous, more toxic than the original COVID, yung ginagawa ng bakuna ngayon, bakuna laban dyan sa... Kaya mga bago ito, titignan ng mga experts, mga doctor, they will raise the alarm. Sabi nga ni Dr. Ngayong gabi, pupuntahan nila to make sure para we can take steps to isolate, sequester, and maybe treat them na hindi na sana mapasa ng iba. So, importante ito kung sino yung mga tao na kinausap nila pagdating nila. That's very important. Sino-sino yung mga tao. Kaya lalabas itong tracing, iti-trace, hanapin yung mga tao, tapos i-examine sila for their own good. Na sabihin, address ka na nakausap mo yung na babae na may bagong strain, pati yung lalaki. Magpa-examine ka lang, baka nahawa ka. So, yun ang gagawin nila ni Dr. Duque. Now, dito tayo sa the star of the show. Mr. President, Senator Bongo, head of our Committee on Health and Demography, senior cabinet members, magandang gabi po sa inyong lahat. Sir, yung pagbili po natin ng vaccine ay yun po ay laging naka-anchored sa inyong guidance na ang kukunin natin na vaccine ay safe, effective, at saka po tinatawag natin na durable na makapag po na secured ang po natin. And then ang po natin, ang inyong guidance na dapat po magkaroon ng equitable access, lalo na ang mga mahirap. Yung mga vaccine po na yon ay para talaga sa ating mga kababayan na nangangailangan ng vaccine.
Sinasabi nga po ni Secretary Dominguez na meron tayong pera. At isasabi ko po sa inyo, ito po yung pera na available para sa vaccine na procurement. Meron po tayong foreign, multilateral, and bilateral loans. Kasama po yung ilo-loan ng ADB at saka World Bank at saka other foreign multilateral bank arrangements na naghahalaga po ng more or less 1.3 billion. Kasama po doon ang domestic loan na meron po tayo na 70 billion pesos. Para sa mga logistics and supplies, para sa mga syringes, cottons, at saka po yung PPE, nandiyan po yung 2021 General Appropriation at saka po yung Bayanihan 2, yung continuing appropriations na kumilang na 12.5 billion. Nag-usap po kami kahapon ni Secretary Wendell, sinasabi niya yung 12.5 billion, nadagdagan pa ng 17 billion. Ibig sabihin, naging 17 billion na po yun, na pwede na po kaagad na magamit ng DOH sa pagbili ng mga ating pangangailangan na mga syringes at saka mga consumables. So, total po lahat is 82.5 billion. Ngayon po, nabuo na po namin ng portfolio po ng mga vaccines na ating gagawin. Yung ating ginagawang negotiations, lahat po ay nasa concluding stages na po at very successful po yung mga ano po natin. Unang-una po sa Serum Institute of India, yung Novavax, meron po tayong napirmahan na po na 30 million doses. So secured na po yun. At pwede po yung madagdagan po yun ng 10 million pa para sa mga LGU at saka private sector. So nag-open po siya ng space na 10 million para po kung gusto ng mga LGU at saka ng mga business sector na bumili po ng Novavax, ay pwede pong bumili. Ito pong Novavax po, ito po ay subprotein na gawa po ta sa US at ito po ay mamanufacture po sa India. Nakausap ko po ang ating ambassador ng India at tutulungan po tayo na kung pwede mapaaga po yung delivery at kung marapatin po natin na magkaroon po tayo ng bilateral arrangement with President Modi. At yun po ang ano po natin na magkaroon po tayo ng arrangement na bilateral. Can I interrupt you, sir? Yes, sir. Sir, when do you think would be the earliest first tusok dito sa yung vaccine na binibili natin? Sir, yung ano po, nakausap namin kahapon ang COVAX facility. May possibility po na February po na magdala po ang COVAX dito, WHO at saka UNICEF, ng Pfizer. Yun po ang inano po, nag-apply po tayo. And then ang Sinovac po ay darating din po ng February 20, 50,000 initially. And then dadagdagan po sila ng 950,000 sa susunod na buwan at 2 million sa susunod na mga buwan. Nagbigay na po ng commitment, napirmahan po na po yung term sheet at pinadala ko po na sa Hong Kong yung ang kopya ng aking term sheet na napirmahan for 25 million. Maganda po yun kasi po sinabi ko po kanina sa media na nag-intercede po ang ating tinatawag nating mga diplomatic channels sa pumuno po ng ating si Yusek Borge. Nagkaroon po tayo na tinatawag na bilateral kasi yung pong yung guidance na maging bilateral para po talaga magkaroon ng mura ang ang magiging ng vaccine. Ibig sabihin po parang G2G, parang best price at saka at cost yung price po na bibigay po sa atin. At kami po natutuwa na talagang ang China ay binigyan po tayo ng tinatawag na magandang pagkakataon at sila lang po ang nagbigay sa atin ng mga talagang definitive dates ng delivery, buwan-buwan. At yung Pfizer po, maganda rin po ang ating negotiation, dinagdagan po, pwede po madagdagan ang ating allocation at isa siya sa pinakamalaki na makukuha po natin. More or less 25 to 40 million. At natutuwa po kami dahil kasi hindi po tayo iniwan ng Pfizer. At may commitment po sila na baka magkaroon po pagka nagpirmahan po tayo, baka hopefully kung meron silang excess from US at other countries, pwede pong ma-deliver po sa atin. Ang susunod naman po yung AstraZeneca. Bukas po magpipirmahan po kami ng private sector at saka LGU. More or less 17 million po ang nakuha po natin, na secured po natin. Ito po naman ay madi-deliver po ito ng mga second semester, most likely July, August, September po. Yung J&J, nasa final stages na rin po tayo at naghihintay na lang po tayo ng approval ng mga kontrata
At ito po ay baka madagdagan po yung quota po natin. Maganda po itong J&J na sinabi po sa inyo na single job lang po ito. At saka ito po ay talagang yung mga ginagawang vaccine po nito ay talagang nung dati sa mga Ebola at talagang tested na po ang J&J sa paggawa ng mga vaccine. Yung Moderna, nag-negotiate po kami kahapon ng umaga at positive din po. At nangako po si Sir Enrique Rason na siya na po ang kukuha sa Spain ng mga supplies pro bono, kanyang mga barko at saka kanyang mga airplane ang kukuha nun para at least idalin po dito sa atin ang vaccine. At meron po tayo na naka-allocate na nag-explore po tayo na baka ang LGU rin po at saka po yung mga private sector ay pwedeng kumuha po ng Moderna through the tripartite agreement. At nangako rin po si Sir Enrique Rason na kakalapin niya po ang mga business sector para makakuha po na at least at the minimum mga 3 to 5 million po na doses para sa ating mga workers at donation po sa government. Yung Gamaleya rin po, positive din po ang ating negotiations through the Russian Direct Investment Fund sa tulong din po ni Secretary Lopez at saka ni Yusek Borge na nagkaroon po tayo ng arrangement at nangako po sila na kung mapapalakas po natin yung uptake ng ating public, they even promise to deliver even 50 to 100 million doses. Yun po ang naano po natin na maganda po ang negotiation natin. Kaya po secured na natin ang 137 million po na doses para next year. Pwede pong umakyat yan na 172. Hindi pa po kasama dyan ang 42 million doses para po sa COVAX. Kasi bibigyan po tayo ng COVAX ng 20% country's population. Libre po yan, Mr. President. So yung sa COVAX po na yan, WHO at saka yung UNICEF and then Gavi, either ang bibigay po sa atin, Pfizer, AstraZeneca, Novavax, and J&J. So meron po tayong possible na mga different brand na pwede pong sa COVAX. So ito po, 20%, 22 million po na Pilipino ang magiging beneficiary. Libre po yun po na galing po sa WHO, COVAX, Gavi. So baka po mapapaaga ng first quarters kasi nagre-negotiate po tayo sa kanila na dalhin po sa first quarter para meron po tayong pang-rollout sa first quarter. Let me just, alam mo mga kababayan, we are about 110 million na Pilipino na obligasyon, it's an obligation imposed upon us, government, to take care of your citizens. Kaya nga kita mo dito, milyon-milyon ang pag-usapan. It's because we intend to, kung maaari lang i-vaccinate mo yung 110 plus Filipinos. Ngayon, kung merong mga tao na ayaw, hindi mas mabuti, mauna natin yung gusto. At we can tone down the orders kung sobra-sobra na. May mga, there's about I'm sure na I saw a document about yung sino ang mauna. Para maintindihan talaga na. Salamat po, General. Yung yung mga tao na yung graded yung sinong mauna, ito yung nakita ko. Alam mo, sabi ko noon na yung mauna yung talagang kawawa sa buhay na walang pera. So ang first priority ang mauna sa bakunahan kung magdating na kung maawa ang Diyos sa atin, mapaaga ang frontline health workers
mauna ang teachers at social workers and other government workers and 3 essential workers outside health, education, social welfare. For example, agriculture, food, tourism, and yung may contact talaga sa tao. Then the socio-demographic groups. At tingnan natin kung sino ang mauna sa kanila. Then the overseas Filipino workers, all remaining workers, other remaining workers, then all remaining citizens. Meron dito, basahin ko lang. In the deployment of vaccines or strategy, we will have geographical and sectoral considerations for priority population. We will prioritize the health workers to preserve and protect our healthcare system, then the poor and vulnerable sector, frontrunners and essential public, and private workers including OFW, low-income earners, and seafarers. Wala naman itong diskriminasyon. Ang hinabol lang natin dito kasi kung ang sino yung vulnerable, nutrition-wise, hindi masyado maganda yung pagkain, walang vitamins. So sila yung medyo matamaan if there is the pandemic would remain as it is. So yan ang natin. But anyway, all will have their vaccines. I assure you. Meron na tayong unahin. Yung mga kawawa. At yun naman gustong bumili outside of the... Meron yan There's a move kay ni Rason. I would like to say in public of his civic consciousness. Kapwa-tao niya. Ito yung I think maraming mayayaman na magbili para sa kanilang mga workers. Kung lahat ito if there is enough supply at mabili ng outside of government structure, hindi mas maganda. Ang fifth priority is the uniformed personnel, PNP. Kasama kayo sa mga sundalo natin. Kasama kayo sa mga priority. Para mauna talaga yung mga pobre. Wala talaga. Tapos kayo, halos dating ng kung milyon yan, magsabay-sabay na kayo. Tsaka huli na kami. Kung may maiwan, para sa amin, kay Bong, kay Secretary Lorenzana, kung may maiwan, para sa atin, unahin natin sila. Do we have enough storage, cold storage, to preserve the integrity of the vaccines? Both yung magde-deliver at tayo ang recipient. Do we have enough storage para lagyan? Because kailangan ng malamig yan So do we have enough storage for yung mag-deliver at tayong tatanggap ng delivery? So I'm worried about saan ilagay nila in the meantime o i-deliver nila kaagad. Sana po sa RITM, meron po tayong capability sa cold storage na negative 20 at saka negative 70. At ang ating mga service providers, katulad ng Swilig at ang other pharmaceuticals, meron din po silang binili. Actually, bumili po sila ng $15,000 na refrigerator na parang freezing mobile freezer. At yun po ay makakapagkarga ng more or less mga ilang 100,000 po na vaccine. May capability po sila dito sa Manila
na they can have millions of vials na kaya po nilang i-preserve. And doon po sa Davao at saka sa Cebu, meron din po silang capability. Kaya po ang medyo po natin, limitation natin, yung Pfizer at saka Moderna, doon lang po sa lugar na yun po pwede nating i-deploy. At ang inano po namin na Mr. President is that yung pagpunta naman po dito ng Pfizer in tranches by the 100,000 lang po. Hindi po yan in bulk na 20 million o 2 million kaagad. In tranches po yan. So ang gagawin lang po natin is gagawa po tayo ng magandang Gantt chart at saka yung synchronization matrix. I-synchronize lang po natin na pagdating natin na kaagad, i-deploy natin po kaagad. Yun po ang gagawin po namin. Kasi magaling naman po yung logistics ng armed forces at saka yung logistics na supply chain na pwede po nating kunin ang kanilang mga services. Marami po mga civilian po ang nag-volunteer through Bayanihan Spirit at saka talagang yung mga service provider po natin, yung ating pong lahat po nagsama-sama na po Nahanyan po yung company ng MVP, yung mga hospital ng MVP, yung sila Ayala po, binibigyan po tayo ng mga magagaling na supply chain manager. Yung grupo po ng Aboitiz, binibigyan din po tayo yung Unilab, sila Sir Joey, binibigyan po tayo ng mga tinatawag natin mga consultants na magagaling po talaga sa supply chain management. Palagi ko, Mr. President, in short, kaya po natin kasi tulong-tulong po ang private sector at saka ang public sector. Kaya ng Pilipino. Opo, kayang-kaya po natin po, sir. Lalo na po pagka 2 to 8, kaya po ng DOH po yan. Yung 2 to 8. Siya po ang pwede po magano dahil kasi may inventory po na ginawa po si Secretary Duque. Maraming salamat po, Mr. President. Ang Department of Health po ay sa kasalukuyang binubuo na yung mga dokumento para po sa ating third-party logistics provider. At sila po ang magsasagawa ng mula brokerage to storage, warehousing, hauling, and distribution. So end-to-end po, Mr. President, ang gagawin po nilang distribution and deployment system. At kakayanin po natin ito, Mr. President, kahit na ano pong temperature ang kinakailangan. Kasi iba-ibang bakuna, iba-iba pong temperatura ang kinakailangan. So yung tama po yung sinabi ni Secretary Galvez na for positive 2 to positive 8 degrees centigrade na refrigerator, meron po tayo niyan. Wala tayong problema. Yun naman pong negative 20 degrees centigrade na mga refrigerator, wala po tayong problema. Ito po yung mga freezer natin. Okay. Ang sa kasalukuyan lang kung talagang tinututukan natin na medyo nagkukulang, ito pong negative 70 to negative 80 degrees centigrade. Napakamalamig po. Ito po yung ultra low freezers, kung tawagin po, sir. Pero nakapag-identify na po kami dahil meron po tayong 10 na inangkat. We imported 10 ultra low freezers. Ano po? At paparepurpose ko na lang for vaccine use. Yun lang po. Salamat. Balik tayo. Bumili tayo ng how many? 10 ultra-low freezers. Each can accommodate 550 liters of vaccines. Okay. That's good. Nice to hear. So, before we end, I'd like to just sabihin ko sa Pilipino kung saan tayo kumukuha ng pera. The significant outlays of procurement and finance. Vaccines, ang source and program funds, foreign, multilateral and bilateral loans, domestic loans. Nandiyan yan, on deck na yan. So it's 70 billion. Logistics and other supplies, kukunin sa 2021 General Appropriations Act, DOH, 2.5 billion, and the bayanihan to in relation to Republic Act 11502 on continuing appropriation, 10 billion. Lahat-lahat, meron tayong 82.5 billion para sa COVID. Palagay ko, sapat na yan. At saka, alam mo, may mga tao na, may mga grupo dito na, yung, hindi sila magpawakuna, huwag natin pilitin. Pasalamat tayo for those persons mentioned and the agencies
who are who are there to help us in the vaccination of the population. Kailangan kasi yan ng organization eh. You have to have a structural thing there. Well, we cannot remember everybody mentioned, but sabihin ko na lang na magpasalamat ako sa inyo. It's a big deal really for you to be conscious also of the problem and trying to give a helping hand. We will remember you after this, and more importantly, God will always be conscious of what you are doing. So, maraming salamat for your well, next time I'll give you the title of a song. This is for people, mga anak ninyo, na kagaya ng sinasabi ni, actually this song is a counterpart of anak, yung kay Freddy Aguilar. Ipatugtog ko yun, yung dalawa para yung mga anak ninyo na suwail. Alaala nila ang nilang obligasyon sa buhay. Yung mismong sarili nila, kung anong mangyari nila sa buhay. Tugtugin ko yun kasi para sa inyo. So, maraming salamat po.